Hi everyone! Ang pag-aaral natin today is about praying in spirit. Ano nga ba yung praying in spirit? Madalas natin naririnig yan sa ating mga pastor that we should pray in spirit. So, when we are praying in spirit, ito po ay ang panalangin kung saan ito po ay ginagabayan ng banal na espiritu. Tayo po ay nananalangin sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hindi naman po sinabi na kapag tayo ay nanalangin, is kailangan nating mag-praying in tongue. So, praying in tongue is one way of praying in spirit. Pero maaari po tayong manalangin ng praying in spirit nang hindi sa pamamagitan ng praying in tongue. So, ang praying in spirit po ay is a deep connection sa ating Panginoon, kaya tayo ay nakakatagal na manalangin ng even 30 minutes, 1 hour, 2 hours o mas higit pa doon. So ito po ay panalangin na ginagabayan ng banal na espiritu. So ang banal na espiritu po ang nagsusupply sa atin kung ano po yung ating sasabihin. We are praying sa pamamagitan ng banal na espiritu. We are praying sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So we are deeply connected sa ating Panginoon when we are praying in spirit. Hindi natin iniisip kung ano yung nangyayari sa paligid natin, but rather we are focusing or we are so focused sa ating Panginoon. Kaya naman kahit pa na tumigil yung ating background music kapag tayo nananalangin ng may background, biglang nag-advertisement yan, hindi tayo na-distract. We are not easily distracted, but because we are leading by the Holy Spirit and we are in depth, we are deeply connected sa ating Panginoon. Kaya naman, kahit ano pa yung nasa paligid natin, hindi po natin sila pinapansin. Kahit na po tayo ay minangangati sa mga part ng katawan natin, it's so funny na kapag tayo ay nagsimulang manalangin, diyan na magsisimula na may makumakati-kati sa iba't ibang part ng ating mga katawan, biglang may tatawag sa atin, biglang may kakatok sa mga pintuan natin, and then because we are not yet deeply connected sa ating Panginoon, nadidistract tayo. But when we are praying in spirit, we are not easily distracted. Kahit pa may maingay dyan sa labas na dumating, kahit pa napakalakas ng boses, ng sounds, or ano pa yung nangyayari sa paligid mo, when you are praying in spirit, deeply connected ka sa ating Panginoon, hindi ka madidistract. Kaya naman, nagagawa natin manalangin ng matagal. Kasi yung ating spirit ang nangunguna sa atin sa panalangin. Sabi nga sa Ephesians 6:18, manalangin kayo sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng Espiritu. Magkaroon kayo ng matibay na pag-isip at magpatuloy kayo sa panalangin para sa lahat na mga banal. So, ini-encourage tayo na tayo ay manalangin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Because when we are praying sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinalalakas nito ang ating espiritu. Ang ating spiritual na pananampalataya ay pinalalakas nito. So kapag tayo nananalangin sa pamamagitan ng banal na espiritu, yung ating salita is not katulad ng tayo ay nananalangin sa pamamagitan ng ating sariling kaalaman, paulit-ulit na, nag-uulit-ulit na siya sometimes, nauulit natin yung mga request natin kay Lord. But when we are praying in Holy Spirit sa pamagitan ng banal na espiritu, wala po siyang redundancy, hindi po siya nagpapaulit-ulit. Bagkos dire-diretso po siya, and the Holy Spirit is supplying us the words na kailangan nating sabihin. Siya yung nag-i-intercede sa atin para sa Panginoon. At ito po, ang panalangin po ng praying spirit is naka-align po yan sa will ng ating Panginoon. So, naka-align siya sa will ng ating Panginoon when we are praying in spirit. So, ang praying in tongue po is isang way siya ng praying in spirit. So, for me,
nananalangin ako sa pamamagitan ng banal na espiritu, which is yung one way niya na ginagawa ko is yung praying in tongue. And nananalangin din ako sa sariling kaalaman. So, Paul is encouraging us sa 1 Corinthians 14:15, kaya't ano ang aking gagawin? Ako'y mananalangin ng may espiritu, ngunit ako'y mananalangin din ng may kaalaman. Mag-aawit ako ng may espiritu, ngunit mag-aawit din ako ng may kaalaman. So, everyday ng ating life, kapag tayo ay nananalangin, maaari tayong mag-praying in spirit sa pamamagitan ng praying in tongue, sa pamamagitan ng normal language na ating sinasabi, maging English man yan, maging Tagalog yan. When we are led by the Holy Spirit, we are still praying in spirit. At tayo ay maaari ding kumanta ng true tongue or yung singing in tongue, at maaari din tayong umawit ng may kaalaman, which is yung ating mga normal language. Yun po yun. Yun po yung ibig sabihin dito ni Paul. Kapag ka po tayo ay nananalangin sa pamamagitan ng banal na espiritu, sometimes hindi nga po natin lubos na nauunawaan dahil nga po when we are praying in tongues, hindi po natin maunawaan kung ano po yung ating sinasabi. Kaya nga po, Paul is also encouraging us na tayo ay manalangin din sa pamamagitan ng kaalaman na alam po natin. So, we can still pray in spirit sa kaalaman na alam natin or yung language na alam natin, and we can pray in spirit sa pamamagitan ng praying in tongue dun sa language na hindi po natin nauunawaan. Lord lamang yung nakakaunawa po nito. It will strengthen our espiritu natin. Pinalalakas po nito yung ating espiritu. So, ang speaking in tongue naman po is a gift of the Holy Spirit. Paano po natin makukuha yung speaking in tongue ay tatalakayin po natin sa mga susunod po nating video. So, watch out for the next episode po nitong ating video na to, which is we will study more on about the Holy Spirit. So, we start on